Good day everyone, I'm Wesley Domingo. Today we will continue our lesson about the Holy One Part 2 na po tayo. The Holy One Part 2. The Holy One is one of the names of God. The attributes or the title belongs to God. Ang ating topic ay hinati ko sa tatlong bahagi. Sa Part 1, pinag-usapan natin yung The Holy One last week. At ngayon dito sa Part 2, pag-uusapan natin The Holy One of Israel. And then next week yung The Holy One of God. Maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan, mga kasama ko sa trabaho na walang sawa na patuloy na sumusubaybay at nanonood ng aking mga videos. Salamat din dun sa mga nagpa-follow at dun sa hindi pa nakaka-follow, sana i-follow nyo ako para updated kayo sa aking mga posts. At gayon din sa YouTube, kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong upload. Maraming salamat. The Holy One Part 2. Ang subtopic natin ay The Holy One of Israel. Last week ay napag-usapan natin yung Holy One na kung saan nabanggit ko na meron lang 52 times na lumitaw sa Bible yung words na Holy One. At itong phrase na The Holy One of Israel ay lumitaw ng 30 times. Okay, karamihan nito ay nasa sa Book of Isaiah. Sa tatlong subtopics natin, itong The Holy One of Israel ang pinakamaraming verses na makikita sa Bible. Pumili lang ako ng 5 grupo ng verses na ating pag-uusapan. At ito yung number 1, tong dalawang verses na ito sa Book of Isaiah, chapter 1 verse 4 at saka sa Isaiah 5 verse 24. Basahin ko yung verse sa itaas. A sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters, they have forsaken the Lord, they have provoked the Holy One of Israel. Dito ay sinasabi yung a sinful nation ay tumutukoy doon sa Kingdom of Judah. Actually, both na kasi nahati ang bayang Israel sa dalawang grupo, di ba? Yung dalawang tribes, yung tribe of Judah kasamang Benjamin, at yung natirang 10 tribes, Kingdom of Israel. Bali, Kingdom of Judah and Kingdom of Israel, yung pagkakahati nun. So, both kingdoms, parehas naman nagkakasala ng matinding kasalanan sa Panginoon. At parehas din ng idolatry ang kasalanan nila. Ang sabi pa rito sa Isaiah 1:4, they have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One of Israel. Na dito, sinasabi na yung the Holy One of Israel is also the Lord. And then yung verse sa ibaba, yung Isaiah 5:24, sabi, yung last part lang ito because they have cast away the law of the Lord of hosts and despised the word of the Holy One of Israel. So dito ganun din na pinapakita rito na yung the Holy One of Israel is the Lord of hosts. Sa dalawang versikulo ito, yung word na Lord, yung all caps na L-O-R-D, na ito ay nagre-represent ng pangalan ng Diyos na sa Hebrew, ang katumbas nito ay YHWH. So, yung ibang version, nilagyan ng vowels. Okay, puro consonant lahat. At mahirap siya ibigkas kung kaya naging Yahweh. Yung ibang version ng Bible, ginagamit nila Yahweh. Ito ay napag-aralan natin, ay naipaliwanag ko na sa aking video na ang title ay The Names of God Part 2. Maraming ganitong Lord na all caps, okay, na L-O-R-D. At bukod din yung capital L tapos yung O-R-D na maliit na ang ibig sabihin ay Adonai sa Hebrew. Next, Isaiah 17 verse 7 to 8. Isa lang yung merong the words na the Holy One of Israel, yung sa verse 7 lang. Basahin ko, at that day shall a man look to his Maker, and his eyes shall have respect to the Holy One of Israel, and he shall not look to the altars, the work of his hands, neither shall respect that which his fingers have made, either the groves of the images. Dun sa verse 7, yung verse 8 taas, na yung the Holy One of Israel, He is also the Maker. He is the Creator of man. Sa dalawang versikulong ito, pinapakita rito, sa future, ang tao ay magkakaroon ng respeto sa the Holy One of Israel. Kasi, sabi dun sa pangalawang verse, na hindi na siya titingin dun sa altar, na merong mga rebulto na gawa ng kanyang mga daliri. Okay? Siya ay magkakaroon ng respeto
dun sa tunay na Diyos, the Holy One of Israel. Ang sabi doon sa Philippians chapter 2 verse 9 and 10, referring to the Lord Jesus Christ, ang sabi, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. May karugtong pa verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Yung mga luluhod dito, yung mga buhay na nilalang, okay? O yung mga nilalang ng Diyos. Yan man ay tao, okay? Yan man ay demonyo, evil spirits. May tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. May mga tao na atheist, okay? Atheist. Sila ay luluhod, sabi rito sa mga versikulong ito. Okay? Kahit sila ay hindi anak ng Diyos. At i-confess nila that Jesus Christ is Lord. Balikan natin yung Isaiah 17 verse 7, yung verse sa ibabaw, na sinasabi diyan, at that day shall a man look to his maker, and his eyes shall have respect to the Holy One of Israel. Ang tinutukoy dito ay person na hindi anak ng Diyos. Ito ay siguro ay atheist, ito yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, maaaring ito ay evil spirit, demonyo. In the future, magkakaroon sila ng respect to the Holy One of Israel, that is the Lord Jesus Christ. Next group of verses, Isaiah 41 verse 19 to 20. Ang sabi, I will plant in the wilderness the cedar, the shittah tree, and the myrtle, and the oil tree, and I will set in the desert the fir tree, and the pine, and the box tree together, that they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel hath created it. Yung sa versikulo sa ibaba, yung verse 20, ay pinapakita dyan na ang the Holy One of Israel is the Creator. Kaya sinabi, the Holy One of Israel hath created it. And then yung unang verse ay meron siyang particular na mga nilikha na mga puno dyan. So, even though na lahat ng bagay sa mundo, halaman, hayop, kahit ano pa man yan, ay nilikha ng Diyos, nilikha ng the Holy One of Israel. Number 4 group of verses, Isaiah 48 verse 16 and 17. Ang meron lang the Holy One of Israel ay yung sa verse 17, yung verse sa ibaba. Basahin ko yung dalawang verses. Come ye near unto me, hear ye this, I had not spoken in secret from the beginning, from the time that it was, there I am. And now the Lord God and His Spirit hath sent me. Verse 17, thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Yung verse 16, yung verse sa taas, tatlong persons makikita mo dito. Yung I am, Lord God, and Spirit. Ito yung tinatawag na Trinity, na merong isang Diyos na may tatlong persona. Yung naka-highlight dyan na I am, at saka yung hath sent me, that is the Lord Jesus Christ. Meron niyang reference dun sa New Testament, dun sa 1 John chapter 5 verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Yung the Word dyan is the Lord Jesus Christ. Kung naalala nyo dun sa the Holy One part 1, yung last part doon yung verse na pinakita ko, Isaiah 49 verse 7, na ang sabi, thus saith the Lord, the Redeemer of Israel and His Holy One. Na meron tinutukoy na dalawang persons, the Father and the Son, yung the Holy One, that the Lord Jesus Christ. And para lang yung John 3:16, is John 3:16, two persons din yun Yung sinasabing, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung God is referring to the God the Father, and the only begotten Son is the Lord Jesus Christ. Lastly, the fifth group of verses is Isaiah 54 verse 4 and 5. Nasa verse 5 yung the Holy One of Israel. Basahin ko, fear not, for thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame. For thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood anymore. For thy Maker is thine husband, and the Lord of hosts is His name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel.
The God of the whole earth shall he be called. Yung sa verse 4, yung verse ay taas, dito ay pinapakita ng Diyos yung kanyang eternal covenant of peace sa bayang Israel, yung buong Israel, na sa dami-dami ng dinaanang pagduruso ng bayang Israel dahil sa kanilang ginawang kasalanan na sila ay sumasampas sa maraming Diyos-Diyosan na pinarusahan niya ang bayang Israel, maraming namatay. Hindi mauubos ang bayang Israel dahil ang pangako ng Diyos, yung kanyang eternal covenant with Israel, ay hindi niya nakakalimutan. Kaya sinasabi rito, and shalt not remember the reproach of the widowhood anymore. Kaya tinatawag na widow kasi di ba yung widow namatayan ng asawang. So maraming namatay kasi. Bukod pa yung sa istorya dito sa Bible, even dun sa panahon ni Hitler, ang daming namatay. 6 million Jews yung pinapatay ni Hitler. Pero hindi mauubos ang bayang Israel. Dahil may pangako ang Diyos dyan. And then, yung verse ay baba, verse 5, for thy maker is thine husband. Ang bigat nito na tumutukoy na sinasabi na yung the Holy One of Israel is the creator at asawang lalaki ng bayang Israel. Doon naman sa New Testament, ang sabi doon sa Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesus na yung relasyon ng Panginoong Jesus sa simbahan, sa church, ay katulad ng asawang lalaki, ang Panginoong Kristo. Okay? At yung church, yun yung bride. So kung paano iniibig nung husband yung bride, ganun din dito na sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 25. So matindi yung relationship, yung closeness na ibinibigay, yung intimate relationship, ganyan, na sinasabi rito. Again, yung verse dun sa ibaba, yung verse 5, ang sabi dyan, thy Redeemer, the Holy One of Israel. Na yung word na Redeemer, naka-capital letter din yung R. Naka-capital letter R yung Redeemer. Na ito ay pangalan din ng Diyos at saka ng Holy One of Israel na manunubos. Nandito, obviously, na walang ibang Redeemer kundi yung nagbayad ng kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo. Marami na rin tayong verses na nabasang ganito thy Redeemer. Panghuli, yung the praise mismo na the Holy One of Israel, na itong pangalang the Holy One of Israel na ikinabit ng Panginoong Diyos, yung pangalan niya sa Israel. This is the greatest privilege para sa mga Hudyo, para sa mga tao sa bayang Israel. It is also a divine privilege na ipakilala ng Diyos yung kanyang sarili bilang the Holy One of Israel. Ang mga bersikulong ito ng Isaiah 54 verse 4 and 5 ay nagpapakita ng assurance and security ng bayang Israel, na katulad na binibigay na assurance and security na sinabi ng Panginoong Hesukristo doon sa John chapter 10 verse 27 hanggang verse 29. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Itong verses ito ay pinaliwanag ko na rin sa aking video na ang title ay The Assurance and Security of the Believers. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli sa part 3 naman, pagpalain tayo ng ating Panginoon.